May kwento ako sa inyo. Alam nyo, araw-araw naman ako naglalabas eh. Lalabas niyan sa labas ng gate, magtapon ng basura, ganun. Araw-araw, gabi. Kanina, wala pang alas 6 yun, pero malapit na mag-alas 6. Hinatid ko yung dalawa kong alaga, tapos, kasi, yung sasakyan ng amo ko, wala yun sa harap ng bahay, ng gate. Mula sa gate namin, pang-apat na sasakyan, doon siya nakaparking. Kasi pag nagparking siya, nandyan na yung ibang mga sasakyan, kaya nandoon siya sa kabila. Mga pang-apat na parking lot, nandoon. So, nahatid ko na yung alaga ko na dalawa, si Sama at Sumo, ang kambal. Dinala ko yung mga bag nila kasi mabigat yung bag nila eh. Elementary pa lang siya, pero mabigat na, kaya every morning talaga hinahatid ko sa labas. Tapos, nung nahatid ko na, pabalik na ako, pabalik na sa likod ako ng mga sasakyan. Ganon. Tapos may biglang nag-stop, sa Tagalog doon. Nag-stop yung sasakyan doon sa harap ko talaga, sa gilid ko talaga. Tapos tiningnan ako. Sabi niya, inopen pa talaga yung bintana ng sasakyan niya. Inopen niya, tapos tinitingnan niya ako. Sabi ko, Ed! Sinigawan ko siya ng Ed! Alam naman nila na bawal yun, bawal tumingin sa babae. Kung may tatanong man siya, bawal din naman magtatanong sa babae. Ba't siya mag-stop doon sa gilid ko talaga? So, hindi ako natakot kasi alam ko naman na yung amo ko, pang ilang sasakyan, pang last na sasakyan, tapos nandoon na yung, pabalik ko na yun nandoon na yun sa harap ng gate namin. So, pabalik na ako sa gate. Yung amo ko talaga, hindi umalis. Tapos, nung nasa gate na ako, tinitingnan ko yung amo ko, yung sasakyan, kung umalis na siya o hindi. Hindi pa talaga siya umalis. Hindi ko alam kung nakita niya o narinig niya yung sigaw ko na sabi kong, Eb. Hindi ako natakot kasi alam ko nandiyan yung amo ko. Pero syempre, pag gabi or ako lang, matatakot talaga ako. Hindi ko lang alam kung ibang lahi yun or Saudi. Kasi kung Saudi, hindi naman siya nakaganitong damit. Ibang damit yung sinusuot niya. Iwan ko lang kung ibang lahi. Hindi ko ma-analyze kasi isang ganun lang ko, tapos nag-eb, tapos umalis na agad ako. Umalis din siya, yung sasakyan. Tapos, nung nagpabalik na ako, kinuha ko na yung basura na itatapon ko. Mga plastic lang naman, mga 4 na plastic, maliliit. Tapos, tinignan ko yung amo ko, hindi pa talaga siya umalis. Tapos, tinapon ko na yung basura, pero medyo walking din yung nilalagyan ng mga basura. Nung bumalik na ako, nakapasok na ako sa gate, yun, umalis na yung amo ko. Baka nakita niya yung sasakyan na nagtigil dun sa harap, sa gilid ko. Hindi ko lang alam kung na-experience nyo rin yan. 6 years na ako dito, ngayon ko lang din naman na-experience. Pero nung una talaga, dun sa exit 4, unang amo ko, talaga, doorbell siya ng doorbell, lalaki. Kasi nakita niya ako nang lumabas eh. Tapos pumunta pa talaga dun sa sa pintuan. Kinakatok niya. Tapos sabi ko, may kailangan ka? Pag tingin ko ng ganun sa gate, tingin ko sa pintuan, nung dyan siya. Sabi ko, may kailangan ka? Iwan ko kung anong sinasabi kasi hindi pa naman ako marunong mag-Arabic noon. First timer ko, 2017. Sabi ko, pag may kailangan ka, mag-doorbell ka kasi si mama nandiyan naman sa loob eh. Ay, nako. Kinuwento ko sa amo kong babae. Sabi niya, kinabahan ka? Hindi naman ako nakabahan kasi alam ko naman nandiyan yun si baba eh. Wala nga naman, titingnan niya lang yun. Nakaganito lang akong damit kada labas ko. Nung una kasi, nag-aabaya-abaya pa ako, nagtatara-tarhap ako, tabon-tabon pa ako nung una, ganito. Ganito pa ako nung una pag lumabas ako. Ngayon, hindi na kasi babalik lang naman agad. Kasabad na ba? Ayun. Yan, ingat na lang tayo. Pero pag gabi na talaga, minsan, tapon ako ng basura, alas 11. Pero pag sunod-sunod na wala sila, umaga na ako nagtapon ng basura. Kada aga na. Pero dati talaga alas 11, alas 10, minsan alas 5, alas 7. Wala sa oras yung pagtapon ko ng basura. Pero kanina umaga, ang nakaraan umaga din. Kasi pag gabi hindi ko na matapon kasi gabi na sila umuwi. Pag umalis sila ng hapon, gabi na umuwi. Kami lang ng baby ditong dalawa. Ay.
Siyempre 'pag ako lang do'n, kakabahan talaga ako. Hindi ko alam kung anong gagawin niya. Makaisakay ako, naku. Wala pa naman akong dalang 'pag lumalabas ako hindi ako dumadala ng cellphone, eh. Kaya ingat na lang kayo. Siyempre pati ako din kinabahan. Na-realize ko anong gagawin ko 'pag hihilain niya ako papasok ng sasakyan niya, 'di ba? Hindi ko lang alam kung may kasama kasi nakatinted yung sasakyan niya, eh.